Samantala, mapapahiya raw sa publiko ang mga makakaharap ni Pangulong Rodrigo Duterte na kinatawan ng mga bansa o grupong mag-iimbestiga sa kanyang kampanya kontra droga. At sa gitna nito, nakiisa na rin ang International Criminal Court sa mga nagsasabing nakakabahala na ang mga patayan sa bansa. At yan po ang tinutukan ni Mark Salazar. Labis na ikinababahala ni International Criminal Court Chief Prosecutor Fatou Bensouda ang mga patayan kaugnay ng iligal na droga sa Pilipinas. Kaugnay daw ito ng ulat ng pagkakapatay sa mahigit 3,000 tao sa nakalipas na 3 buwan sa gitna ng kampanya kontra droga. Ang nakababahala pa niya, ang pahayag ng matataas na opisyal ng gobyerno na tila kumukonsinti pa sa ganitong mga pagpatay. Babala ni Prosecutor Bensouda, posibleng makasuhan sa International Criminal Court ang sinumang sangkot sa mga karahasan, kabilang na ang pangungonsinti at pang-iingganyo nito sa anumang paraan. Dahil bahagi raw ang Pilipinas sa jurisdiction ng ICC, may kapangyarihan daw ang ICC na litisin ang mga krimen sa ating bansa, gaya ng genocide, crimes against humanity at war crimes. Patuloy raw na magbabantay ang ICC sa mga pangyayari dito sa Pilipinas. Sa pahayag na ito ng ICC, tila nakahanap ng kakampi si Senadora Laila de Lima sa pag-iimbestiga sa umano'y extrajudicial killing sa bansa. The ICC can always assume jurisdiction if they find enough or sufficient basis to do so. And once it happens, presidential immunity does not apply. Ang kailangan lang, ani de Lima, patunayang gobyerno ang utak ng halos 4,000 ng napapatay sa kampanya kontra droga. Okay, ayaw nila ng state-sponsored, di state-inspired. Pareho rin yun eh. Look at all the pronouncements, the bold pronouncements of the president, of his lieutenants like De La Rosa. And then, you know, yung mga reports about policemen themselves doing the killings. Giit ng Malacanang, handa si Pangulong Duterte na harapin ang anumang investigasyon tungkol sa kampanya kontra droga. Hindi rin daw pinahihintulutan ng gobyerno ang mga patayan kontra droga. Marami rin daw sa mga nasawi ay napatay sa legal na police operation na iniimbestigahan ngayon. Sabi rin ni Foreign Affairs Undersecretary Charles Jose, hindi kinukonsinti ng gobyerno ang extrajudicial killings. Sa pagdalo kagabi ni Pangulong Duterte sa business conference ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, muling inimbitahan ng Pangulo na mag-imbestiga ang mga pumupuna sa kanyang kampanya kontra droga. Pero pagtitiyak ng Pangulo, mapapahiya ang mga kinatawan ng mga ito oras na nakaharap na niya. They cannot be brighter than me. Maniwala kayo. Ikutin kita. You know, I said, I've been a trial lawyer for 8 years. I will play with you in public. I will ask 5 questions that will humiliate you. And I will ask 10 questions for you to agree with me. Bantayan ninyan, it will be an spectacle. You better watch it all. Maganda yan. Giit ng Pangulo, hindi polisiya ng gobyerno ang pumatay. It was never the thing of the government at the outset yung patayan. You don't you wrap around plastics all over the body. Why would the police do that? Why would you waste your time? Just simply shoot him in the head once and that's it. Well, because that's for a form of torture.
we do not do it, I will not also allow it. Nauna nang kinumpirma ng Malacanang ang planong pagpapatalsik sa pwesto kay Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ayon sa isang ulat, maliit ang posibilidad na masipa sa palasyo ang Pangulo. Alamin kung bakit sa report na ito. Malabong mapatalsik sa pwesto ng kanyang mga kalaban si Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang lumalabas sa ulat ng isang intelligence agency na nakabase sa US. Nauna nang sinabi ng Pangulo na mga dilaw ang mga nasa likod ng planong patalsikin siya. Impeachment of Congress, and if they want, well, go ahead. Ang nagdadala niyan, ang yellow, yung natalo. Eh, ako, bahala na kayo. Pero base sa nasabing ulat, watak-watak at wala pang maayos na koordinasyon ng ilang grupo na gustong mawala sa poder ang Pangulo, gayon din ang ilang sektor ng lipunan. Bagay na sinang-ayunan ng batikang mamamahayag at media critic na si Virgel Santos. Ultimo oposisyon, nagpunta na sa kanya. Sino pa mag-i-impeach sa kanya? Ang boto na maliwanag, nakikita na natin sa Senado lang. Yung nagpatalsik De Lima bilang committee chairman. 16-4. O parang nakita mo na kung kaninong boto mapupunta yung 16 kung sakasakali mang may impeachment, di ba? Ayon sa report, malabong sapiti ni Duterte ang nangyari noon kay dating Pangulong Joseph Estrada na na-impeach. Nagkaisa noon ang mga politiko, business leaders at ang simbahang katolika sa pagpapatanggal kay Estrada. Tingin naman ng isang political analyst, wala pang malalim na dahilan para ipa-impeach ang Pangulo. Sa dami ng bumoto kay President Duterte, mahirap magtagumpay yung anumang parang paalisin siya ngayon. Dahil una, taas ang public trust rating niya. Pangalawa, wala pang isang taon. Maghahawa 100 days pa lang ang Pangulo, tapos hindi natin pwede sabihin kaagad na palpak na siya. Kasi simula pa lang Hindi naman dapat palakihin ang isyu tungkol sa mga taga-media na pabor o tumutuligsa sa Pangulo. Wala naman pakialam ang media sa pagpapatalsik Alam mo yung media, naturally they're in competition with one another. Kasi natural yan dyan sa business ng media Pero sabihin may media kay Duterte, merong hindi, maaaring ganon. Kahit kaalyado ng Pangulo, naniniwalang malabo ang impeachment na binanggit ng Pangulo. Itinanggi ng ilang taga-Liberal Party ang pahaging na pinaplano nila yan. Saksi si Jam Sesante. Sumakay itong si Obama, sumakay si Ban Ki-moon. Dito sumakay. Alam mo kung ninong laro ito? Ayaw ko nang sabihin. Yellow yan. Dito na lang. Halos isisi ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbatikos ng mga lider ng United Nations at Amerika saan niya'y kulay dilaw. At ang hinihinala niyang motibo, They can think that if they can build a case against me, I'll be impeached. walang tinukoy na pangalan o grupo pero matagal ng batid ng lahat na dilaw ang nangingibabaw na kulay ng Liberal Party. Pero ayon sa titular head ng partido na si Vice President Leni Robredo, walang hakbang mula sa liberal na patalsikin sa pwesto ang Pangulo. Balak daw niya klaruhin sa Pangulo ang misinformation at tiyakin sa kanyang katuwang ang partido sa mga pagbabago. Katunayan, marami raw taga-LP ang nakipag-alyansa sa mayorya ng Kamara at Senado na kontrolado ng mga kaalyado ng Pangulo. Ganito rin ang tiniyak ni Senador Franklin Drilon, isang liberal senator, kahit pa ipinunto niyang hindi naman nilino ng Pangulo kung sino ang mga yellow na tinukoy. Wala po kaming binabalak na ganun. We have not met on this and we deny that we are part of such plot if indeed that plot exists. Maging sa Kamara kung saan inihahain ang impeachment complaint, ganito ang sentimiento at hindi lang yan mga taga-liberal. Gusto po namin na magtagumpay ang pagkapangulo ni President Duterte dahil iisa lang naman tayo, mga Pilipino tayo. Pati kaalyado ng Pangulo na si Davao City Representative Carlo Nograles, sinabing malabo ang hinala ng Pangulo. Pinaalala niyang numbers game ang impeachment o kailangan ng sapat na bilang ng kongresista para umusad. Sabi pa niya, suportado si Duterte ng supermajority. Kinabibilangan niya ng 250 kongresista mula sa halos 300 kongresista. Katunayan, kabilang sa supermajority ang karamihan sa 33 Liberal Party congressman. Kaunti na lang ang Liberal Party na nasa minorya. As far as the Liberal members of the House are concerned, both of those who are with the majority and who are with our group have not even talked about impeachment. It is the President who might be, so to speak, impeaching himself.
for his improvident and ill-conceived statements, unmindful of adverse or compromising consequences. Definitely, there is no plot from the Liberal Party to impeach the president. Let's call a spade a spade. That's what the president said. And yeah, let's just wait kung ano yung gagawin ng kabilang kampo. They're denying that they're cooking something. Oh, that's good that they're denying. Ako si Jan Sante, ang inyong